Jericho at Rosalie ay ngayon ay pumapasok sa isa sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay. At nawa hindi ninyong pakinabangan. Hindi ko na masyadong haba sa inyo kasi siguro marami kayong iniisip. Sa inyong maraming iniisip, minsan ay natatabunan. Dalawang bagay lang nais kong pagdirilayan natin. Una, ay narito kayo, higit sa lahat, gawa ng pag-ibig. At sana ipagpasalamat nito. Pag-ibig ng alin, na kayo ay umibig at kayo ay inibig. Hindi pwedeng inibig lang kayo, hindi naman inyong iniibig. Hindi rin naman pwede na umiibig kayo, hindi naman inibig kayo, hindi rin naman iniibig, at hindi rin pwede na inibig ninyo pero hindi kayo iniibig. Isang biyaya, kayo ay nag-iibigan. Bahagi o yun, ang sakramento ng kasal, isa o yun sa mahalagang orasyon, yung pag-iibigan. O tusin, kung minsan para normal na, malaki na natin nababanggit. Pero napakahalaga na makita natin kasi ito ay alin. Ito ay malalim na level ng pag-iibigan. Sapagkat nais ninyong hubugin ang inyong buhay gawa ng pag-ibig na ito. And then later on, sabi nga namin hanggang kamatayan. Kaya bahagi yun, pagkakataon sabi niya, bakit tayo hindi pumapayag ng divorsyo? Ay bahagi yun. Siguro bahagi yun ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. Pagkawan hindi na naman tayo mga Kristiyano Katoliko na mga bansa. Pero bahagi yun. Yan ay panghabang buhay. Sabi nga sa istorya ng simbahan, bakit na nagkaroon ng Anglican? O kung tawagin natin Presbyterian. Kasi gusto nung hari ng England na alin, na hiwalayan niya yung kanyang asawa kasi hindi magkaanak. So, ang nangyari alin, nagkaroon siya pa ng umiwalay sa simbahan, nagtayo na sa inyong pamilya, kung tawagin natin ngayon ni Anglican Church, sa US, ang tawag yung Presbyterian. And then, nangyari naman, nagkaroon pa siya ng dalawang asawa, hindi rin nagkaanak. Ay bahagi yun. Pero, ganon katindi yung kahalagaan ng pag-ibig. Napakalalim kasi ito'y pagkasama ng dalawang tao. Bahagi yun, hindi gawa ng dugo. Hindi gawa ng political affinity. Bahagi yun, ulit alin, gawa ng kayong dalawa ay nag-iibigan. Napakahalaga po sa elemento na yan ng sakramento ng kasal. Bahagi yun. Kaya nga, pagkakataon na kung saan ay kinakailangan na pangalagaan. At yan ay nakilingan natin, kasi sa inyong pagkasama, habang tumatagal yan, sabi nga, ay parang anak, lalong sumasarap, lalong nagkakaroon ng kulay. Well, may mga hamon na nakita natin, pero habang tumatagal din yan, ay lumalalim. Kasi hindi naman kaagad, makikita namin iba yung pag-iibigan ninyo nung bagong boyfriend girlfriend kayo. Along the years, makita natin lumalalim. Kanalo na lang kapag kayo ay kasal na. At nais nyo natin. Yan, papasalamat tayo na nais nyo na kayo ay kasal sa harapan ng simbahan. Para humingi kayo ng tulong sa Diyos na nagpahayag sa pamagitan ng pagdadala ng kanyang buntong na anak
kung paano umibig. No? Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pero saan natin makikita yung pag-ibig na yan? Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mukha ng pag-ibig ng Diyos. Nanawa, maging bahagi ng inyong pagkilos sa daigdig na ito. Ay bahagi yan. Kaya nga, pangalawa, sabi nga ko natin ay lalo lumalalim yan gawa naman sa pagkataguyod ng pamilya. Saan ba natin una natutunan umibig? Sa loob ng pamilya. No? Kayo magsasalita. Pero provided na rin, natuto kayo sa inyong karanasan at sa mga itinuro ng inyong mga magulang. At ano yung higit na wag na inyong kalimutan itinuro ng inyong mga magulang na naroon sa inyong sariling tahanan? Ang umibig. Kasi saan natin muna natutunan ng pag-ibig? Sa loob ng tahanan. Bahagi yung at yung pinahalagaan natin, lalong-lalo na sa loob ng bawat pamilya. No? Kaya bilang mga magiging mga magulang, bahagi yung na huwag na ninyong kalimutan. Marami kayong naituro sa inyong mga anak. Pero higit sa lahat, isama sa pinakabalagang may tuturo ninyo ay ano yun? Kung paano umibig. Kasi ano yan in practice, hindi lamang in theory. Kasi sa loob ng pamilya, makikita talaga at naging bahagi ng ating karanasan bilang mga anak kung paano isiniwanan ng mga ating mga magulang, kung paano sila magmahalan, paano sila magbahaginan, kung paano sila magbigay ng kanilang sarili. Ang nawa ay tulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos